Dito tayo mga paps sa Sumulong Highway, gasoline station ng Uno Fuel. Yan ang sitwasyon ngayon dito sa gasoline station ng Uno Fuel, dito sa may along Sumulong Highway. Yan, Sumulong Highway ito mga paps. Yung kalsada na nakikita nyo na yan, papuntang Masinag yan. Bante tayo. Medyo mahaba yung pila dito kanina mga paps. Marami nagpapagas kasi medyo mura sila rito compare sa ibang gasoline station. Kasi sa ibang gasoline station umaabot ng 70 plus. Ito kasi sa Uno Fuel, ayan o, 62 ang ano nila, premium. Unleaded 61, diesel nila 74. Kaya medyo mas mura dito sa Uno ngayon, kaya marami nagpapagas. So papagas na tayo ng full tank. Dahil baka mamaya pagdating na naman ng another week, next Tuesday, baka biglang magtaas na naman ng presyo. Kaya pa-full tank na tayo dito. Mababa dito 61 mga paps. Ayan, dami na nakaparadang nagpapagas, dami nakapilang mga riders. Hanggang nakita nila na mura dito sa Uno Fuel. Sa kabila may gasoline station din mga paps, Victory Oil ang pangalan. 62 naman yata ang premium doon, unleaded 61 din. Unleaded sir, full tank. Full tank na tayo. Tingnan natin magkano abutin ng full tank natin ngayon. Mga nakaraan kasi ang full tank natin umabot lang ng 500. Hindi ko lang alam ngayon. Mukhang 500 plus labutin. Six mo na lang sir kung kasya, 600. Sakto mo 600 lang. So tumaas tayo ng 100 sa ngayon. Pag nag full tank. Kasi mga nakaraang pakakarga natin, naabot lang tayo ng 500. Ito yung sinasabi kong kabilang gasoline station, Victory. Halos di sila nagkakalayo. Mas mahal lang mas mahal lang ang Uno sa premium kasi 64 sila. Dito sa Victory 62 lang.
Tingnan natin dito sa Petron. May Petron kasi rito sa sa taas. Dadaanan lang natin. Magkano ang rate nila ng gasolina ngayon? So may Petron tayo madadaanan kasi dito sa kanan. Talong sumulong to mga paps sa yung biyahe natin na to. May Jollibee na rin dito. Oh, sarado sila dito. Sarado. Walang gasolina. Hindi natin alam kung walang gasolina yun o ano. Titingnan natin yung mga gasoline station na mga madadaanan natin. Kung magkano yung mga rate nila. Pero kasi dapat yung tutusin, kung old stock yung gasolina nila, hindi pa naman inabot nung nagkagera, may stock pa sila hanggang ngayon. Kung tutusin, dapat hindi sila magtaas ng presyo kung old stock pa yung mga gasolina nila. Pero feeling ko feeling ko baka mga old stock pa nga yung mga gasolina nila kasi nagkagera, mga hindi na nakabiyahe yung mga tanker mga nagdadala ng gasolina yung mga barkong nagsasakay ng gasolina dahil nga nagkagera na hindi lang din natin alam. Pero yun nga, wala naman tayong magagawa dyan. Talagang magagasolina kasi tayo. Pero sana nga yung mga gasoline station wag naman nilang pagsamantalahan yung mga consumer na kagaya natin. Tsaka ingat-ingat din sila dahil maraming nabalita na mga pinadala ng show cause order dahil nga wala pang Tuesday. Dapat kasi dito mataas sa Zoom nasa 64 ang unleaded agad nila, unleaded pa lang yun nga, may mga pinadalan nga ng mga show cause order na wala pang Tuesday, mga nagtaas na sila ng presyo. Dapat ngayong Tuesday, kaninang madaling araw ng alas 12 lang dapat sila mag-i-start na magtaas ng price. Meron kasi mga gasoline station na wala pang Tuesday, mga nagtaas na sila ng price. So may mga gasoline station na report, kaya may mga gasoline station na mga kailangan magpaliwanag bakit nagtaas agad sila ng presyo nila. Dito may mga madadaanan pa tayong gasoline station dito. May Petron din sa baba. Titingnan natin magkano ang presyo ng Petron doon sa baba. Kaya dapat ngayon, nung biyahe natin ngayon, ano lang talaga, chill lang para makatipid tayo sa gasolina. Kaya takbong ngayon lang, takbong 40, yan, takbong 50, di ba? Mahal na gasolina buti ka sa Uno Fuel 61 lang sila yung pinaka nakita akong pinakamura pinakamurang rate ang tanong, kung ganitong kamahal na ang gasolina, marami pa rin kayang akit ng Marilaki.
Lalo na yung mga medyo malayo-layo. Talagang gusto lang nilang mag-ride papuntang Marilaki. Meron pa kaya? Meron pa rin naman siguro yan. Talagang hindi mo kawalan yan. Kahit na sabihin mo mataas ang presyo ng gasolina, talagang mga nangangati dyan. Mga talagang gusto mag-ride at meron pambili ng gasolina naman, hindi mo lang problema dyan. Meron sa kagaya namin na simpleng mamamayan lang medyo masakit na yung 60 pesos 61 pesos per liter. Ayan parang nakikinig-inita ako ngayon. Talagang babae ka ng mga motor niya. Wala akong masyadong nakikita nagbababakbak ngayon Baka nakaraan pagpa-uwi ako, dami rito, mga paahon. Isa yung pababa rin, o overtake agad sila sa'yo ngayon kalmado yung mga takbuhan mga tipid na tipid din talaga sila. Ayan mga ganyan yan mga sinasabi kong bigla-bigla may bumubulusok pero wala, ano pa rin yun parang chill pa rin yun kasi pababa ito ayan may magkakatid ng gasolino ang kaya yun may truck ng engine brake lang muna tayo ngayon. Sayang ang gasolina. Tamang lang tayo, tamang 40, 50 okay na yan. Hindi man tayo nagmamadali, lalo na ngayon pauwi naman na tayo. Tapos rolling, di ba? Hindi ka na magagas. Pedo onte. Higa ng clutch, rolling. Reveal. Hindi kailangan pumiga. Higa ng clutch, rolling lang, pelo onte. Ayan, kailangan na natin dito maggas. Sea oil, magkano ang rate ng sea oil dito sa may wala ko dyan makikita, nasa kabila wala rin silang tinda, sarado rin yung sea oil. Buti na lang mayroon ng ang uno Ito may gasoline station dito tingnan natin ang rate. Ito Flying B, tingnan natin kung may tinda, kung bukas sila. Bukas sila. Mas mababa pala to 60 sila mababa ng 1 peso. Mababa ang Flying B Ito may Shell dito mga paps. Tingnan natin magkano rate ng Shell. Shell medyo medyo mataas Shell kahit saan ko tingnan talaga Tingnan natin dito. Tamo, sabi ko na mataas ang Shell.
Ayan oh, 73 sila, 76. Oh, ito clean fuel. Ito 66. 66, 70 plus. Ano nakikita nyo no yung rate? Ito Petron. May Petron dito. Pero alam ko kasi mas mababa si Petron kaysa kay Shell. Bukas ba si Petron? Ah, bukas. Kano si Petron? 67, 77, 63, 76, 71. Mataas din. So first, anong pinakamababa na nakita nating rate mga paps? Si Flying B. 60 lang siya, 60. So hindi natin alam kung hanggang kailan magiging ganyan ang presyo ng gasolina dito sa atin sa Pilipinas. Dahil nga isa na yan sa mga napaka mabigat na epekto na nangyayaring giyera sa gitnang silangan mga paps. Ang problema pag may giyera, tumataas yung gasolina. Ang tanong kasi dyan, kung pagkatapos ba ng giyera at bumalik na sa normal ang lahat, bababa na yung gasolina rin. Yun kasi yung mahirap minsan kasi pag tumaas na yung isang presyo, ako po, napaka bagal o napakaliit na yung chance ang bumaba siya uli sa dating presyo. Yun ang problema. Kasi tingnan nyo yung panahon ng pandemic. Dati magkano lang isang boting gin? 75 yata o 50 pesos. Nung nagka-pandemic, nagkaroon ng pagtaas yung mga ng presyo yung mga alak. Halimbawa na nga lang yung gin. Putik, naging 110, 120 ang isang bote. Pero yung may tinaas na presyo. Tapos na yung pandemic, hindi na bumaba yung presyo ng gin, di ba? Nag-stay na siya sa ganung presyo. Yan ang problema natin dito. Yan ang mabigat dito. Baka mamaya pagtapos na ng giyera sa gitnang silangan, maiwan na yung presyo ng gasolina. Ma-stuck na sa ganung presyo. Ang gasolina pa naman pagka tumaas, mga nakaraan, tataas ng 2 piso to 50, magro-rollback ng 50 centavos, 25 centavos. Hindi mo nga alam kung kung tinatarantado na lang tayo kaya lang wala tayong mga choice, kailangan natin gumamit ng gasolina, di ba? Kailangan natin kumarga, wala tayong no choice kaya wala. Yun ang pinakamabigat na mangyayari kung sakaling maging stagnant na yung presyo ng ng gasolina, sakaling matapos ang giyera sa gitnang silangan. Babalik ba sa dati yung presyo na parang 50 plus na lang? Medyo mababa na rin nakaraan, mga 50 plus. So yun ang abangan natin mga paps. Paano mga paps, hanggang dito na lang. Ito rin yung Bigod Bert Moto, nagsasabing ang taong kaskasero, mawawala ng gas, mauubusan ng gas ngayon ang mga taong kaskasero. Vamos mga paps!